Da Xiaoje. Da Xiaoje. Huwag po kayong tumakbo. 5 taon na. Sa wakas, nahanap din namin kayo. Nagkamali kayo ng tao. Hindi kami nagkamali. Kayo ang CEO ng Wanqing Group. Sa 5 taon na to, si Guzong, pati ang pangalawa at pangatlong tatay nyo, hinahanap kayo. Hindi inakala na magdaranas kayo ng ganitong hirap dito sa Jiangcheng. Van, hindi talaga mabuting lalaki si Xu Jian ang dahilan kung bakit siya nakikipagrelasyon sa'yo. Walang iba, kundi dahil sa pera mo. Wan, ikaw ang pinalaki ng 3 tatay na parang pinapangalagaan. Hindi ka namin sasaktan. Pakinggan mo ang payo ng pangalawang tatay. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Kung ipagpipilit mo pa rin ang lalaking yon, huwag mo na kaming kilalaning tatay. Hindi alam ni Xu Zian ang tunay kong pagkakakilanlan. Minahal niya ako bilang tao. Ang sarili kong landas ako ang bahalang magdesisyon. Gusto ko siyang pakasalan. Van. Pumayag na ba ang mga tatay ko sa kasal ko? Siyempre, pumayag. Ikaw ang pinakamahalaga sa kanila. Kung hindi kanila nakita ulit, magkakagulo sa Jiangcheng, parang mabubutas ang langit nila. Anong nangyari kay Xiao Chen? Mama, nasaan ka na po? Birthday ni Papa ngayon, nasa Jiangcheng restaurant at nagdaos ng handaan. Bakit di ka pa dumarating? Hindi ba sabi ng asawa ko, mahirap ang negosyo ngayon. Kailangan daw mag-overtime. Dapat wala ng birthday celebration, di ba? Xiao Chen, magpakabait ka. Pupunta na ako kaagad. Lin Fuzong, birthday ng asawa ko ngayon. Pero, kung maaari, gamitin mo ang pangalan ng Wanqing Group para bilhin mo ang Jiangcheng restaurant at i-upgrade sa Presidential Hall. Tapos bumili ka ng pinaka-prestihiyosong gamit sa Jiangcheng Auction House. Iregalo mo sa asawa ko. Hindi pwede. Limited edition yan sa buong mundo. 3 piraso lang. Hindi pwedeng hindi gawin. Ang asawa ko lagi na lang overtime. Sobrang pagod. Ngayon, may pera na. Siyempre, dapat ko siyang gantimpalaan ng mabuti. Ito. Ganito? Kung may oras ang mga tatay ko, pwede silang dumalaw. Ayos lang ang buhay ko ngayon. Sige. Walang problema. Malapit nang mag-expire ang order mo. Gusto ko sulit. Pagtapos mo, ipadala mo agad dito sa akin. Sige, oo. Huwag kalimutang maging low profile. Huwag niyong ipagkalat ang pagkakakilanlan ko. Gusto kong ako mismo ang magsabi. Ito. Guzong. Dahan-dahan lang po. Mag-ingat kayo. Ay naku, ang saya. Nahanap na rin. Ay naku, kailangan kong sabihin sa boss. 3 boss, pati si Guzong, nahanap na, nasa. Jiangcheng. Nagimbita pa siya na dumalo sa birthday ng asawa niya, haha. Para sa mga opinyon ng shareholders mula last time, may ginawa kaming adjustments. Una, sa sales department, magdadagdag tayo. An experience. Babalik ako sa Zishi para sunduin ang anak ko. Ay Sudong! Pwede mo bang i-share kung anong susunod? Sudong, natatakot talaga ako. Pwede bang umuwi ka na agad? Sudong, magsalita ka naman. Sudong, ihanda mo na ang eroplano para sunduin ko ang anak ko? Ha? Gaano katagal? Sige, meron akong balita. Anak, susunduin ka na ni ikatlong tatay. Aba, ang tagal nating hindi nagkita. Uy, Jiangjong, nandito ka rin pala. Shuzong, maligayang kaarawan. Ang bongga ng handaan na to. Narinig ko, may doble ang saya ngayong gabi. Tama. Para ito sa sorpresa ko para sa asawa ko. Sabi nga nila, pag nag-asawa ka ng matalino at mabait, basta tama ang napili mo, siguradong lalago pa ang buhay ni Boss Xu. Kung hindi dahil sa magaling na asawa, hindi namin maaabot ang ganito ngayon. Tama yan. Kuya, narinig ko na itong President's Hall, si ate ang nagpa-upgrade para sa'yo. Hindi ito basta-basta binubuksan sa amin. Puro malalaking tao lang mula Maynila ang tinatanggap dito. Grabe, pang mayor level talaga to. Mababang loob kasi si ate mo. Si Vice President Lin pa mismo mula Maynila ang nag-asikaso nito, pati mga restaurant sa Jiangcheng, binili niya na rin. Astig talaga. Ang lakas ng dating. Ikaw ang naghanda ng sorpresa para sa kanya. Siya naman ang naghanda ng sorpresa para sa'yo. Kayo na talaga ang perfect match. Sakto na ang oras, bilisan na at i-welcome na ang paborito kong manugang. Mahal na mga panauhin, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa birthday dinner ni Ginoong Xu Jiyuan. Ngayon, may mahalagang anunsyo si Boss Xu para sa ating lahat. Aba, buti umabot pa ako. Ngayong gabi, magpo-propose ng formal si Boss Xu sa mahal niyang asawa, na lahat ng taong ito ay sumuporta at pinagbuti ang kanyang tagumpay.
Si. Kaya pala may pa-surprise si Juan sa akin. Kaya pala nilihim niya. Buti na lang, pinag-upgrade ko na agad ang hall kay Vice President Lin. Tapos naghanda pa ako ng regalo. Sino yung nagdi-deliver ng pagkain dyan? Tabi muna. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ni Boss Shu na si Miss Surauzu. Palakpakan natin at salubungin ng masigabong palakpak ang pinakamamahal ni Shu Zhang, si Miss Surauzu. Suroshue, papakasal ka ba sa akin? Ikaw lang ang makakasama ko habang buhay. Pakakasalan mo siya. Pakakasalan mo siya! Pakakasalan mo siya! Pakakasalan mo siya! Pakakasalan mo siya! Surushwe, pumapayag ako. Ayos. Naku, okay yan. Ha. Pinaghandaan ko talaga ang proposal ko para sa'yo, hindi ko akalaing. Ikaw pa ang nag-upgrade ng venue sa Presidential Hall. Nangako ako, hinding-hindi kita sasaktan habang buhay. Nagmamadali akong dumating galing Jingcheng. Ito lang ang nagawa kong regalo sa birthday mo. Talaga namang si Xiao Shue ay anak mayamang galing Jingcheng. Laging bongga kapag gumastos. Bitawan mo. Asawa ko. Ma, anong nangyayari dito? Sino si Suroksue? Walang galang. Ang malaking pangalan ni Xiao Xu ay pwede mo lang bang basta tawagin? Sino nagpadala sa'yo dito? Ako ang nagsabi kay Mama na pumunta. Birthday ni Papa ngayon. Siyempre, dapat sabihin kay Mama. Ang itsura mo ngayon, karapat-dapat ka bang tumayo sa Presidential Hall? Hindi ba nakakahiya para sa pamilya Xu? Di ba nagde-deliver ka lang ng pagkain? Bakit nandito ka? Asawa ko, birthday mo ngayon. May regalo pa akong dala para sa'yo. Kaso lang. Sino siya? Ate Gian, may ibang akala ka ata. Kasalanan ko lahat. Naku, huwag kang matakot. Hindi mo ba maintindihan? Hindi lang birthday ko ngayon? Mas mahalaga, ito rin ang araw ng proposal ko kay Xiao Okshu. Asawa ko, wag mo akong biruin. Noong nagpakasal tayo, ni wedding photo wala tayo, ginawa mo lahat ng to para bumawi sa akin. Di ba? O ayan. May regalo pa akong dala para sa'yo. Tama na. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Hindi talaga kita mahal. Ang mahal ko ay si Surosu. Ang mahal ko ay si Suroshue. Shuzi yan. Hindi pa naman tayo annulled. Ito ay bigamy. Bigami. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Pirmahan mo na, lalabas ka ng walang kahit ano. Shuzi Yuan. Hindi ba't dati, hawak mo pa ang kamay ko? Personal mong sinabi sa akin. Kailanman, hindi mo ako bibigyan. Sige na. Para sa iyo, tagay ko ito. Sa atin din, tagay tayo. Sige. President Lee, huwag ka nang tumayo, huwag mo nang alalahanin. Ako na. President Chigu, Tayo rin, magtagay tayo. Sige. Uy, ayos. ubusin ko ito. President Guo, kumusta? Matutuloy ba ang kontrata sa project natin? Pipirmahan natin. Shuji yan. Ang misis mo, talagang kakaiba, babae pa lang, tunay na matapang. Sobrang game. Dahil lang sa sinseridad ng kapatid natin dito, pipirmahan na namin ang project na ito. Sige. Pirmahan na yan. Ayos. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mahal, salamat sa pagod mo ah. Kapag kumita na tayo ng malaki, balang araw, hindi na kita papahirapan ng ganito. Pangako, bibigyan kita ng maginhawang buhay. Nangangako ako, kailanman, hindi kita bibiguin. Ayos. Kailanman, hindi kita bibiguin. Ano bang karapatan mo? Hindi
pwedeng mag-divorce. Siya ang tunay kong nanay. Ayokong sumama doon sa masamang babae na, yon! Ay naku, Xiao Chen, bata ka pa. Hindi mo pa alam na kung pipilitin pa ng mama at papa mo na magsama, lalo lang maaapektuhan ang trabaho ng papa mo. Tanging si Xiao Xue lang. Ang mama mo lang ang makakapagbigay sa'yo ng mas magandang buhay. Mas masaya. Hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko lang ay si mama. Ayaw mo ng pera. E di sumama ka na lang sa mama mo at kumain ng hangin. Ang anak mong lalaki, pareho kayo, hindi marunong sa mundo. Guanwan, sasabihin ko sa'yo. Sinabihan na ako ni Lin, ang Assistant VP na galing Maynila, mamayang gabi dadalo ang presidente ng Wanxing Group sa birthday party ko. Isa yon sa pinakamalalaking kumpanya sa Maynila. Simula ngayon, sigurado akong aangat na ako sa buhay, ikaw naman. Puro kabigatan lang ang dala mo sa akin. Ate, kung totoong mahal mo si Ziyuan, umalis ka na sa kanya? Kailangan ni Ziyuan ng babaeng kayang tapatan siya. Hindi yung isang nagpapadeliver lang ng pagkain na losyang. Nagsa-side job lang ako bilang food delivery dahil sabi ni Ji Yuan, mahina raw negosyo ng kumpanya. Kaya ako na mismo ang tumutulong sa gastusin. Kumikita ako ng pera gamit mga sariling kamay ko. Hindi ako mas mababa sa kahit sino sa inyo. Ji Yuan, talaga bang kailangan pang sukatin ang pagmamahalan natin? Gamit ang pera at background. Oo nga, kung may dapat sisihin, sarili mo lang kasi wala kang napapatunayan, wala ka namang naitutulong sa pamilya Xu. Wala akong naitutulong? Kung hindi, yung kinikita mo sa pagde-deliver, para ba kanino yon? Nagastos? Pinagmulan ng pamilya? Pinag-aralan? Mayroon ka bang kayang ipagmalaki diyan? Xiao Xue, anong karapatan mong magsalita tungkol sa tulong? Noong nagsisimula pa lang ang startup, sino ba ang araw-gabi na tumutulong sa iyo mag-ayos ng mga files, maghanap ng connections, at naglabas ng lahat ng ipon para lamang malampasan mo ang hirap? Sino rin ang kumayod para mapag-aral ka sa pinakamahal na art school, at gumastos para maging bituin ka sa showbiz? Ma, itong suot mong Cheongsam, ang gold necklace mo, mga supplements na kinakain mo, at ang laking gastos dito sa bahay. Alin diyan ang hindi ko inatupag? Nagtipid at nagtiis ako para maayos lang ang lahat. Lahat ng tinatamasa ninyo ngayon, bakit bigla niyong sasabihin na wala akong naitutulong? Wala ba kayong konsensya? Naku, tama na, yung mga gawaing bahay na yan, pwede bang ipagmalaki? Tsaka, kusang loob mo namang ginawa lahat ng yan? Dahil wala kang ibang kayang gawin? At tumitira ka pa rin dito at kumakain sa amin, hindi pa ba sapat yon? Guanwan. Ito na huli kong pagkakataon, kunin mo na itong divorce agreement, lumayas ka na. Kung hindi, wag mong sisihin kung gagamitan na kita ng dahas. Pinalalayas mo ako. Dahil wala raw akong kwenta. Ha? Alam mo ba kung sino ang nag-organisa ng birthday party mo ngayon? Tumawag si Assistant Lee at ang presidente ng Wanxing Group na dadalo ngayon. Kilala mo ba siya? Hindi mo naman siguro sasabihin na itong presidential hall at pati yung biniling restaurant ay ikaw ang nagplano ng lahat, di ba? Hindi niya naman siguro gustong sabihin na siya ang presidente ng Wanxing Group, no? May Wan lang sa pangalan niya, pero gustong magkunwaring taga Wanxing Group. Pero dahil may Tian ako sa pangalan, ibig sabihin ba pwede akong maging reyna ng langit? Ako ang nag-arrange, lahat ng yan, mga regalo ko para sa'yo. Ngayon, tinanggap ka na ng tatay ko, at ng mga kasama niya, lahat ng future na gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Sine. Guanwan, 5 taon ko nang naririnig ang ganyang mga palusot mo. Yang kwento mo tungkol sa mayaman mong tatay, kailan mo ba yan matatapos? Kalyo na nga tenga ko. Noon, akala ko talaga na isa kang pinabayaan na mayamang anak kaya pinakasalan ka. Yun pala, orphan ka lang na walang magulang at hindi kilala kung saan nanggaling. Tapos, ilang taon ka nang nanglilimos sa amin dito sa pamilya Xu. Kung hindi naging mabait ang kuya ko, matagal ka na dapat pinaalis. Akala mo bang charity house ang pamilya Xu? Ma, kahit wala kang pera, mas gusto ni Xiao Chen na magkasama kayo habang buhay. Paglaki ni Xiao Chen, gagawin niyang pakainin ka at alagaan. Xiao Chen, mabait ka. Hindi ka kailangang alagaan ni Mama, maraming pera si Mama, at lahat ng boyfriend mo ay parang hari sa yaman. Tama na? Nagde-deliver ka ba ng pagkain? Ang tagal mo nang nakikihalubilo sa mga kung ano-anong tao. Ngayon, kahit magsinungaling ka, ni hindi ka man lang kumikibo, bulag talaga ang pamilya naming Xu, puro kahihiyan, walang silbi. Makinig ka. Guanwan, sasabihin ko sa'yo, yung hall na ito, si Xiao Xue ang nagpa-upgrade para sa akin. Tapos yung president ng malaking grupo, tito niya yon, wala kang kinalaman doon kahit konti. Huwag kang ganyan kay ate.
Siya kasi, ayaw lang aminin ang totoo. Tingnan mo, ganyan ang totoong anak mayaman. Si Ate Xiao Xue, ang asawa ng kuya. Galing sa 3 pinakamayayamang pamilya sa Maynila. Sobrang taas ang status niya. Mas magaling pa siya sa'yo na walang magulang, walang silbi, 100 beses pa, 1,000 beses pa. Guwan, yung Hall, ako mismo ang nagpa-upgrade kay Vice President Lin. Ako ang may koneksyon sa 3 malaking pamilya. Sa Maynila, hindi pa napapabalita ang Suro Xue na yan. Imposibleng may kaugnayan siya sa pamilya Gu. Sinungaling siya. Walang Suro Oxue sa Maynila, lahat ng yan, ako ang nagbigay sa'yo. Kasalanan ko naman na napansin ako ni ate. Kung talagang gusto mo ng regalo ko ate, isipin mo na lang na galing sa kanya yan. Wait. Guwanwan. Anong karapatan mong paratangan si Xiao Xue? Ikaw nga na walang koneksyon, at uli lang lumaki, ano bang alam mo? Naloko kayong lahat. Tama na. Sa tingin ko naman, wala ka lang talagang magandang maibigay na regalo. Kaya gusto mong si Xiao Xue ang magdala para makabawi ka. Tama. Pati sa regalo para sa anak ko, ayaw mong gumastos. Gamit mo lang yung lumang supot mula sa takeout, nakakahiya. Kung may magandang regalo si Mama, baka naman biglang iginagalang na ni Papa si Mama at hindi na siya hihiwalayan, 'di ba? Papa, ako na po ang nagbigay ng regalo para kay Mama. Pwede niyo po bang sabihin kay Lola at kay Tita na tigilan na nila ang paninira kay Mama? Magkabati na tayong lahat, pwede ba? Guwanwan? Hindi ba't ito yung binili ni Mama para kay Xiao Chen? Tapos, pinabigay mo pa ito kay Xiao Chen para ibigay sa akin bilang pangregalo. Mukhang tinuturuan mo lagi si bata na nakawan ang gamit ng pamilya Xu, ah? Papa, hindi po ganun. Tingnan mo yung anak mong tinuruan mo. Hayaan na kung ikaw lang ang napapahiya. Pati ang bata tinuruan mo pang magnakaw at maging kahiya-hiya. Sa harap ng lahat ng bisita, ikaw pa ang dahilan bakit napapahiya ang pamilya Xu. Ji-Yuan, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko tuturuan si Xiao Chen na maging ganyan. Mas magiging magaling pa ang anak natin. Lumayo ka, masama kang tao. Xiao Chan, itago mo yung palawit. Hindi niya karapat-dapat tanggapin ang regalo ni Mama. Pati ang regalo mo. Guwanwan. Anong ibig mong sabihin? Ako tong tanga. Akala ko mahal mo ako. Akala ko pamilya tayo. Xu Ziyan, hindi ba't minamaliit mo ang regalo ko? Sinasabi ko sa'yo, bukod sa akin, walang ibang makakabili sa birthday gift na ito. Ang yabang mo naman. Isang tagapaghatid lang ng pagkain. Anong ganda ng bagay pa ang kayang ibigay? Tama. Baka naman yan pa ang pinakapinapangalagaan ng auction house sa Jiangcheng. Ni City Mayor hindi kayang bilhin yan? No. Tama ka. Yung regalo ko nga ang pinakaiingatang pag-aari sa auction house ng Jiangcheng, Rolex na relo, limitado sa 3 lang sa buong mundo. Rolex yan. Yun yung relo na kahit umabot ng 100 milyon, ayaw pa ring ibenta, di ba? Top tier na relo talaga. Yung regalo ko sa Jiangcheng, iisa lang nito. May lakas pa kayong magsabi na niloloko ko kayo? Hindi nyo naman siguro talaga pinaniwalaan, no? Sino naman ang maglalagay ng gamit na nagkakahalaga ng 100 milyon sa takeout bag? Tsaka nga, kahit ang boss dito hindi makabili nung... Ikaw, ano bang karapatan mo na mag-asta rito ng ganyan? Makipagdebate pa diyan. Eto na nga, ang daming ampeke nito sa mga tindahan. Itong Rolex na to, 3 lang sa buong mundo. Isa na kayang pinakamayaman sa Amerika. Isa, nasa tatay ko. Lahat ng may-ari, mga bigatin talaga. Pero ikaw ate. Lalo na kung ipapasok mo lang sa takeout bag. Hoy, nagdadala ka lang dyan ng fake na gamit para magkunwaring mayaman? Akala mo naman di namin yan malalaman? Guwanwan, itago mo na yung bag mo, hindi ka pa ba nadadala sa kahihiyan? Nagbike pa ako papunta dito dala-dala tong bag. Praktikal, ligtas pa. Anong kinalaman nun kung totoo o hindi? May kasama pa akong certificate dito. Kung gusto mo, tingnan mo. Naku, sapat na. Galing lang yung maruming bagay na yan sa kung saang basura. Bagay bang isuot sa katawan ko yan ay? Wag. Iba ang materyales ng relo na ito. Ang craftsmanship niya, walang katulad. Sa buong bansa, ito na lang ang natitira. Nietang Heng, gusto mo pa ba kaming singilin? Tingin mo ba may halaga talaga yan? 10, 20 pa natitira? Bigyan ko na kaya ng 100. Okay na? Totoo ba yan? Nakakatawa ka naman. Nagpapanggap ka lang sigurong nadali, di ba? Siyempre. Bayaran. Pagsamahin nyo man lahat, hindi nyo mababayaran to. Sinasabi ko sa inyo, ako ang nagpagawa ng upgrade ng Presidential Hall dito kay Vice President Lin. Pati Wanshin Group, akin rin yan. Noon nagka-problema lang kami ng pamilya ko. Umalis muna ako ng bahay. Hintayin nyo lang, pagdating ng tatay ko at ng iba pa. Ma!
Nasa birthday party ko tayo. Ayokong magsalita ka ng kung ano-ano rito. Nakakahiya. Makikipag-divorce ako. Yung pag-propose ko kay Xiao Oxue, yan ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Nangangako ako. Inyu, hindi kita bibiguin. Yung pag-propose ko kay Xiao Oxue, yan ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Vice President Lin. Vice President yun. Guwanwan, nagkukunwari ka pa rin ba? Nagbabayad ka pa rin ng tao para magpanggap na wala silang alam. Miss, bakit hindi mo pa rin sinasagot ang tawag? Yung tatlong boss, ang hirap nilang hanapin. Nasa biyahe na sila papunta dito, kaya sana walang mangyaring masama sa mahalagang oras na to. Nakapasok na ako sa eroplano. Vice President Lin, siguraduhin mong ligtas at maayos ang kilos ni Wanwan. Magdadala ako ng magarbong regalo pag nakita ko si Wanwan. Kung makita kong hindi siya masaya, gigimbalin ko ang buong Jiangcheng. Aalisin ko lahat ng koneksyon ng Jiangcheng. Dapat maibigay ang lahat ng gusto ni Wanwan bago kami dumating. Hello, President Wang. Biglang hindi na makontak ang telepono ni President Gu. Pumunta ka agad doon kasama ang mga tao mo at alamin ang sitwasyon kapag may nangyaring masama kay President Gu. Huwag mo nang asahang mabubuhay ka pa sa Jiangcheng. Ay, opo, Vice President Lin. Huwag po kayong mag-alala. Pupunta na ako kasama ang mga tao ko. Ang hirap makalapit sa bagong grupo ni President Gu. Kailangan ko talagang magpakitang gilas. Sumama ka sa akin sa Presidential Hall. Kung may maglakas loob na masaktan si President Gu, yari siya sa akin. Salamat. Wanwan, ang galing mo talagang maghanap ng kakutsaba para lang magkunwari. Social ka na ba ngayon? Hindi ba't umaarte ka lang? Tama na, tigilan mo na yung pagpapadrama mo. Nakakainis ka, ang dami kong tiniis, pinakitunguhan kita ng maayos sa mga taong ito, pero kulang pa rin pala. Ang hilig mo talaga magkunwari, ano? Hindi ba gusto mo lang mang-extort ng pera pagkatapos mong makipag-divorce nang walang kahit anong dala? Nagkukunwari ka pang may malalim na dahilan gamit ang mga walang kwentang bagay na yan, gumagawa ka pa ng kwento. Ibigay mo na lang ang pera. Sinasabi ko sa'yo, kaya kitang bayaran. Sapat na ba sa'yo yung 5 taon ng kabataan mo? Yung tuition na binayaran mo sa kapatid ko nitong mga taon na to, sapat na ba yon para sa'yo? Pati yung bayad sa'yo bilang yaya sa pag-aalaga sa nanay ko ng maraming taon, sapat na ba yon? Ikaw talaga ang sama mo! Isama mo na yung pera mo! Walang karapatan na saktan mo ang nanay ko! Lumayo ka! Tumabi ka dyan. Ay naku. Nakalimutan ko pala, pati yung anak mong tanga na yan, bayad sa panganganak, pati gastos sa pagpapalaki. Sapat ba yung lahat? Lumayas ka na sa pamilya siya namin. Xu Ziyi, walang hiya ka. Ako pwede mong saktan, pero anak mo pa rin siya. Ay, ewan ko ba, baka nga sa labas ka lang may naka-eyeball, tapos yan, anak ng ibang lalaki, anak na palamunin. Hindi naman ako makakabuo ng ganyang katangang bata. Xu Ziyi, ang kapal ng mukha mo. Ako ang makapal ang mukha? Mas grabe ka pa kaya? Ang mga yan, kunin mo na, isama mo yung anak mo, lumayas kayong dalawa. Yung mga traidor na tulad nyo, wala kaming kailangan sa pamilya Shu. Ang pamilya Shu namin ay simbahan. Xu Jia, para sa'yo. Umalis ako sa bahay, nagtagong walang pangalan. Isinuko ko ang lahat para samahan kang kumain ng instant noodles sa paupahan. Sinamahan kita sa mga lakad hanggang magkaproblema ang tiyan ko sa kakainom. Binigay ko ang lahat ng ipon ko, lahat ng koneksyon ko, para sa'yo. Ma, ganito mo ako tinrato? Ate, 5 taon kong pagsisikap, pinagpalit mo lang sa maliit mong pera. Siyempre. Guwanwan, sinasabi ko sa'yo, isa ka lang ulilang walang tahanan. Kung hindi ka pinatira ng pamilya, Shu nitong mga taon,
Nabigyan ng kanin. Hindi mo nga alam saan ka magpapalimos ngayon. Nang ikasal ka sa anak ko, hindi ba't nakita mo na may potensyal siya? Akala namin, yung kinuwento mong mayaman na tatay ay makakatulong sa pamilya, pero wala naman. Nasayang ang anak ko't naghirap sa'yo ng ilang taon. Ji Yuan, kung nakilala lang niya ako ng mas maaga, may suporta tayo. Baka ngayon, siya na ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Tama nga, sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na napakadakila mo. Pinakamaling nagawa ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Hindi lang yan. Walang hiya ka. Ininsulto mo ako. Sa kakayanan mo, hindi tatagal ang Shuyuan technology. Nilapitan mo ako para umalis sa kumpanya, para mag-focus ako sa pamilya. Hindi ko inakalang gusto mo lang talaga akong tanggalin. Ilagay ako sa tabi para makasal kay Surukshu. Ano ngayon? Sinasabi ko sa'yo, lahat ng kinita ng Shuyuan technology nitong mga taon, wala kang bahagi, at saka, kung alam mo ang tama, pulutin mo ang perang yan, kasama siya. Umalis na kayo. Pinapaalis mo ako. Shu Jiyuan, pagsisisihan mo yan. Pagsisisi. Hahaha. Ngayon, pinaalis ko ang malas. Papakasalan ko si Xiao Oxue, na isang huwarang katuwang. Pinakatama kong nagawa yan. Hindi ko pagsisisihan. Kung may alam ka sa kabutihan, dali, pulutin ang pera, isama ang malas, sabay umalis. Kung hindi, di kita kaawaan. Hindi ka na ang tatay ko! Umalis ka. Lumayas ka. Kung sasama sa iyo ang walang utang na loob na yan, Sa susunod, hindi ka na magiging apo ng pamilya Shu. Kung aalis, kayo ang dapat na umalis. Ako ang nag-book nitong Presidential Hall. Jiangcheng Restaurant ay negosyo ko. Pagdating ni Vice President yun, gusto kong sabihin sa kanya mismo, gaano kababa at walang hiya ang pamilya Shu. Mga walang utang na loob. Shu Ziyuan, lahat ng nakuha mo sa akin, ibalik mo yan. Babaeng walang puso, gusto mong sirain ang anak ko. walang hiya. Sa kakayanan mo lang gusto mong sirain ang plano ko. Ayaw mong makuha sa pakiusap, dadaanin kita sa pilit. Tuturuan kita ng leksyon sa pagrereklamo. Tigil! Kayo! Tigil kayo! Lumayas ka dito! Ilagay mo ang mga gamit diyan. Sinong naglakas loob sa'yo na magwala dito sa lobby ng President? Sinong nagpasok sa'yo dito? Ito ay aming problema sa pamilya. Naku. Magandang araw po, Mr. Wang. Ako po si Shuzian mula sa Shuyan Teknolohiya. Nagkita na po tayo noon sa asosasyon. Hindi ba ito yung Rolex na pinakapayabong na item sa auction house ng Jiangcheng? Regalo po ito para sa president ng Wanqing Group? Sinong may gawa nito? Nagkakamali po kayo, Mr. Wang. Ito po ay peke lang na mabibili sa tabi-tabi ng 20 piso. Oo nga, Mr. Wang. Kung tunay yan, paano naman nailagay lang sa take-out bag? Kahit anong paglagyan mo, ang relong ito, nakita ko na ng hindi bababa sa 10 beses. Alam ko ang bawat detalye at craftsmanship. Ito ay orihinal na orihinal. Anong nangyayari? Totoo nga kaya ang sinasabi niya? Imposible. Isa lang namang delivery boy yan. Paanong siya ang president ng Wanqing Group? Ano? President ng Wanqing Group? Nasaan? Nasaan siya? Ayun siya. Bakit po kayo nandito? Boss Wang, ikaw na mismo ang magsabi sa lahat. Sino ba talaga ako? Nako, hindi ko inakala na nandito kayo. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan bago ka dumating? Boss Su, naalala mo pa ba ako? Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita kayo sa isang party ng pamilya Su sa Maynila. Ikaw ang panganay na anak ng Su family, tama ba? Oo nga, ang galing mo ng memorya, Boss Wang. Pero ang dahilan ng pagpunta ko dito sa lungsod ng Jiang ay para lang makita ang fiancé ko, si Shu Jian. Gusto ko lang maging low-key, kaya hindi kita inabala. Ay, si Boss Shu pala. So ikaw pala ang fiancé ni Miss Su? Talagang bagay na bagay kayo. Congrats, congrats! Tama, ang Jian at Xiao Xue namin, parang tadhana talaga ang naglapit sa kanila. Boss Wang, ang bait mo naman. Hindi ko lang inaasahan na may maglalakas loob magpanggap bilang CEO ng Wanqing Group at sinadya pang gamitin ang relo ng CEO para sirain ang engagement party ko.
May ganitong nangyari? Si Deputy General Manager Lin mismo ang nagsabi sa akin na dapat ko raw alagaan ng maayos si Boss Gu. Sino ang sobrang lakas ng loob na magpanggap na Boss Gu? Boss Wang, siya po, Gu11. Delivery boy lang pala siya. Pwede na siyang gamiting pang pa-impress kay Miss Su para magkaroon ng magandang reputasyon kay Boss Gu. Pero naisip ko nga, ang auction house ay mismong nagpadala ng regalo sa front desk para sa storekeeper. Ang regalo para sa tindahan sa pagmamano-mano. Bakit biglang nawala? Ibig sabihin, ninakaw mo? Ang lakas mo talaga ng loob! Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Guwanwan. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Guwanwan. Ikaw, isa ka lang delivery boy. Anong karapatan mong makilala kita? Lahat ng nandito ay mga kilalang tao sa Jiangcheng. Wala namang umorder ng pagkain mo. Sino rin ba ang nagpalusot sa'yo dito para manggulo? Stuffed toy? Ganito talaga ang realidad. Ikaw at ako, magkaibang mundo talaga tayo. Kahit pa, mag-imbento ka ng kwento kung ano-ano para lang kaawaan kita. Kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi mo maaabot ang antas ko ngayon. Gusto mo pang sumabay kay Xiaoxue ate? Siya nga pala ay isang sikat na babae galing sa Jingcheng. Kahit saan siya magpunta, kilala at kinikilala siya ng mga tao, pinagbubunyi pa nga siya. Ikaw, isang delivery boy lang. Sino bang gugustuhing tandaan kung sino ka? Ate, alam ko na naiinggit ka, pero hindi ko inasahan na para lang magyabang, magagawa mong pagnakawan ng relo mismo ang presidente ng Wanshin Group. Ang relo na yan, 3 lang sa buong mundo, paano mo mababayaran yan? Nagsisinungaling ka, hindi nagnanakaw ang mama ko! Wang Dehai? Sabi mong wala akong karapatang makilala kita. Yung final plan para bilhin ang Jiangcheng restaurant, ako mismo ang nag-decide na manatili kang manager at maging pangatlong pinakamalaking stockholder sa restaurant. Ako mismo ang nag-aproba sa'yo. Ako? Paano mo ako nakilala? Dahil ako ang presidente ng Wanshin Group at ako na ngayon ang boss mo. Kung ayaw mong maniwala, buksan mo ang kontrata mo at tingnan mo. Nakasulat ba doon pangalan ko Guwanwan? Kalokohan! Isa ka lang delivery boy! Sige, ngayon bubukingin ko yung lahat ng kasinungalingan mo. Tara, dalhin mo rito ang kontrata mo. Ngayon ding ipapakita ko sa yung sino talaga ang may-ari dito. Tingnan mong mabuti, itim na tinta sa puting papel ito, presidenteng pansamantalang tumatayong si Yin Feng ng Wanshin Group. Akala mo ba, kailangan pang mismong presidente ng Wanshin Group para pirmahan ang kontrata ng restaurant ko? Hindi naman. Kailangan ko lang umalis ng ilang panahon, Vice President Lin. Simula ngayon, sa'yo na nakaatang ang Wanshin Group. Halos nalimutan ko, pinirmahan ko ang buong kapangyarihang proxy para kay Vice President Lin. 5 taon ng si Lin ang lumalagda para sa lahat ng usapin sa grupo. Ngayong araw, tumawag lang siya para beripikahin sa salita. Mas lalo na ang papa ko at iba pa, pinrotektahan nila ako, itinago ang balitang nawawala ako. Kaya nga, muntik na akong maloko ng babaeng ito. Lumabis ang kayabangan mo. Nahuli ka tuloy. Nakakatawa ka talaga. Huwag mo isipin na dahil ka-apelyido mo si President Gu, makakalusot ka dito. Ana, tigilan mo na ang pagpapatawa mo rito, sa acting mo, sa pinag-aralan mo. Hindi ka karapat-dapat tumabi sa akin. Ngayon, pulutin mo na yung pera, isama mo anak mo at lumayas kayo dito. Hindi ganun, si Vice President Lin ay pansamantala lang na tumutulong sa akin. Tama na, itigil mo na yung palabas. Tama? Matapos bilhin ng Jiangcheng Company, ako talaga ang pangatlong stockholder. Ngayon, maglalagin ako sa sistem ng kumpanya para makita ang buong pangalan ng presidenteng Wanshin Group para hindi kung sino-sinong taong basta apelyido lang ang maging impostor, sirain pa ang pangalan ni President Gu. Sige, ayan ang gusto ko. Wang Dehai, buksan mong mabuti ang mga mata mo at tingnan mo. Malinaw kung ano ang buong pangalan ng presidenteng Wanshin Group. Guwan, Kumusta? Ang isinulat ba ni Wang Dehai ay yung 3 karakter na Guwan? wala akong sapat na permiso. Isang letra na lang ang kulang.
Ang taong ito at ang impormasyon ng presidenteng kumpanya ay halos tugma. Baka kaya ang bituing iyon ay talaga namang tumutukoy sa karakter na Juan. Siya mismo, si Gu President. Kung hindi, paano niya malalaman na ako ang pangatlong pinakamalaking shareholder na di pa naibabalita sa publiko? Ay naku, ang sakit ng buto ko. Sandali lang, President Wang, huwag kang magpaloko sa pag-arte niya. Niloko lang ng kwento niya ang pamilyang Xu ng 5 taon. Xu Ziyan, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ba totoo? Kung talagang ikaw ay isang senyora mula sa Jingcheng, bakit 5 taon na at di ka pa hinanap ng pamilya mo? Ang Wanqing Group ay pag-aari ng pamilya Gu, pero hindi ko pa narinig na kasal o may anak si President Gu, lalo pat may ganitong kalaking anak. Ate, kung talagang bilyonaryong presidenteng kumpanya ka, bakit 5 taon ka nang nagde-deliver ng pagkain sa Jiangcheng? Pinabayaan ang napakalaking kumpanya mo para lang pahirapan ang sarili mo dito. Guwanwan, di mo na kaya magpalusot. Oo nga, presidenteng kumpanya ng Wanqing Group. Ang taas ng posisyon, matagal nang nakaupo sa Jingcheng. Kahit kailan, hindi nabalita ang may kasal. Isang anak pa kaya, paano ka magiging siya? Baka nung nagde-deliver ka ng pagkain, nadinig mo ang mga sikreto namin. Tapos nagpapanggap kang si President Gu para manloko. Pinili kong talikuran ang lahat sa Jingcheng, nagpalit ng pagkakakilanlan, at pinili si Xu Ziyuan. Para sa kanya, mas pinili kong iwan ang posisyon kong presidente at buong loob na maging isang ordinaryong taga-deliver. Tama ang sinabi ng mga tatay ko. Masyado akong naging tanga, kasalanan ko ito. Mama, totoo bang dahil lang kay Papa kaya mo tinanggap na mamuhay ng mahirap at tanggihan ang pagiging presidenteng executive? Oo, napakabobo at inosente pa talaga ni Mama noon. Para lang sa tinatawag na pag-ibig, iniwan ko ang lahat. Mama, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak! Palaging kasama mo si Xiao Chen! Xiao Chen. Pinagsisihan ni Mama na iniwan ko ang lahat para sa kanya, pero ni minsan, hindi ko pinagsisihang ipinanganak kita. Tama na. Tigilan mo na yung drama nyo ng mag-ina na parang teleserye. Nakakasuya kayong tingnan. Guwanwan, huwag mong gamitin ang simpatiya ng anak mo para lang matakpan yung panlilinlang mo. Ate, aminin mo na kasi na simpleng tao ka lang. Ganun ba talaga kahirap? Ako at si Jian ay talagang nagmamahalan. Walang sino man ang kayang sumira. Bakit kailangan mo pang mag-imbento ng ganitong kasinungalingan na siguradong mabubuking para lang makuha mo ulit si Zian? Tama. Nga, ni magdala ng tsinelas ni Su Xiaojie, hindi ka nga kwalipikado. Nagbabakasakali ka pang agawan siya ng lalaki. Sa tingin ko nga, ikaw lang naman talaga ang pumapagitna sa kanila bilang kabit. Wang De. Nagkamali ako ng akala. Akala ko matalino kang negosyante. Di ko akalaing puro ka lang pakikisama sa may kapangyarihan. Bulag ka na sa mata, pati sa puso. Wala kang pinagkaiba sa mga walang utang na loob na yan. Pag dumating na si Vice President Lin, agad kong kakanselahin ang pagiging shareholder mo. Mula ngayon, kalimutan mo nang makipag-cooperate kahit kailan pa sa Wanqing Group. Hahaha. Ay grabe, nakakatakot naman. Si President Gu mismo ang magtatanggal sa ating si President Wang daw. Patatalsikin daw ako, kakanselahin pa ang partnership. Ang laki ng yabang talaga ni Miss Big Boss Gu. Oh, kung magaling ka, tanggalin mo na lang. Ha! Ha! Ako, President Wang ngayon din. Ni telepono nga, wala si Guwanwan, paano kanya mapapatalsik? Huwag mo na siyang pahirapan, halos pumutok na siya sa inis, hahaha. Ay nako, wala ngang sariling cellphone ang mahal nating President Gu. Baka basag na to. Ano? Oh, gamitin mo yung sa akin. Ilagay mo ang account mo bilang presidenteng executive. Tingnan ko lang kung paano mo ako magagawang tanggalin bilang shareholder. Ikaw talagang napakasama. Malapit ka nang tanggalin ng nanay ko. Tingnan natin kung paano ka pa mang-aapi pagkatapos nito. Tunay nga, bobo pa rin ang anak ng bobo. Shu, boss, talagang ang galing nyo na agad yung pinutol ang pagkawala. Sa tingin ko si Miss Su, ang swerte mo talaga. Guwanwan, huwag ka nang magpumiglas. Ngayon mismo, humingi ka ng tawad kay Wang Zuo at sa aming lahat sa ngalan ng iyong kasinungalingan. Aminin mo na isa kang mapagkunwaring sinungaling. Ate, bilisan mong mag-sorry. Baka kasi, alang-alang sa dati, mapatawad ka pa ng lahat. Wang Dehay, bibigyan kita ng gusto mo. Nasubmit ko na ang request, tinanggal ko na lahat ng posisyon mo. Tingnan mong mabuti kung sino ang nag-file sa itaas. Pucha, naglalakas loob kang lokohin ako. Ay, 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 anong sinasabi mo?
Nagkaroon daw ng abnormal login sa account ni Gu, boss. Dahil 5 taon nang hindi nag-login si Go, boss. Na-detect ng security team na may high-level operation, kaya agad nilang pinatalsik ang account. Kinakabahan kami na baka hacker to na gustong kumuha ng company secrets. Bilisan mo at i-check mo, alamin mo kung ano ang mga ginawa. Hindi talaga sinasagot ni Young Miss ang tawag, si Jiang Hao, abnormal pa rin ang login niya sa account. Baka talagang may nangyari, no? Ay, kuya, bilisan mo pa! Mama! Tingnan mo naman ng mabuti. Paano mangyayari yon? Hindi ko naman pinindot ang paglabas. Mama, ayos ka lang ba? Tinatanggal mo pa ako? Naniniwala ka ba na isang tawag ko lang? Ipapaban kita sa lahat ng delivery company dito sa Jiangcheng para hindi ka na makahanap ng trabaho habang buhay? Nagpanggap kang si Boss Gu at ninakaw mo pa ang regalo ni Boss Gu. Ang Rolex na relos na yan ay worth 100 milyon. Maski 10 buhay mo sa pagde-deliver, di mo masusuklian yan. Ana, relos na 100 milyon yan. Maski ibenta natin lahat ng meron tayo, kulang pa rin. Tapos baka mabangga pa natin yung totoong Boss Gu. Dapat agad kang makipag-divorce dyan sa malas na yan. Baka madamay pa kami. Xiao Shege, ngayon ay engagement party niyo ni Xiao Xiao. Napakalaking araw ito. Hindi pwedeng hayaan siyang sirain. Ziwan? Okay lang. Ang kinakatakot ko lang ay kumalat pa to. Baka ma-misunderstand tayo ni Boss Gu na ginagamit ng pamilya Shu si Ate Wanwan para magnakaw ng regalo niya. Sisirain pa ang pangalan niya. Pag nangyari yon, hindi lang pera ang kailangan nating bayaran. Guwanwan, ikaw mismo ang nakabasag ng relos na yan, panindigan mo yan. Ilang taon akong nabulag, paanong napangasawa pa kita na puro malas lang, makipag-divorce ka. Dapat agad kang mag-divorce. Yung relos, si Papa naman ang nang-agaw, siya rin ang nakabasag! Tumigil ka nga. Walang utang na loob kang bata ka. Yung nanay mo, isa lang iyong manloloko, niloko ang puso ko, nalukot ako pati pera ko. Gusto pang masilo ang negosyo ko. Dahil sa kanya, kami ni Xiao Xue hindi makapagkasama nitong mga taon na to, nakadikit pa sa akin na parang divorce na ulit. Kaya pala sa lahat ng mga taon na to, nagkunwari kang mabuting asawa, nagkunwari kang mabait na biyenan, at nagkunwari kang parang tunay kong kapatid, para lang gawin mo akong murang alipin. Para sa mga Shu, nagpakaalipin ako, at ginawang hagdang para sa inyo. Ang dami ko nang ginawa, ang dami ko pang isinakripisyo. Mama! Sa paningin mo, ako pa rin yung kawawang misis na walang koneksyon, walang kwenta, ganun ba? Kung hindi, ano? Wala ka namang ibang meron. Maliban sa paggawa ng mga madudumi at mahihirap na trabaho, ano pa bang kaya mong gawin? Kung nanatili ka lang sanang tahimik at hindi nang gugulo, nagkunwari rin naman kayo na mabait sa akin, kahit peke lang. Pero ngayon, kung sino-sino na ang napagtripan mo, pati si President Gu ng Wanxing Group, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming damay-damay sa pamilya namin. Wanwan, kailangan mong maintindihan ang totoo. Yung ambag mo sa pamilyang Shu, wala namang kwenta. Kami sa pamilyang Shu ang nagbigay sa'yo ng matutuluyan, lugar na maayos, kaya hindi ka lang napadpad sa kalsada. Tama si President Shu. Ang ganitong mahirap at siraulong babae. Kapag nadikit ka diyan, puro gulo lang ang aabutin mo. Huwag mo siyang hayaang masira, pati kinabukasan yun ni Miss Su. Oo, tama, tama. Mama! Tingnan mo naman ang itsura mo ngayon. Sobrang kaawa-awa. Sasabihin ko na ang totoo. Matagal na kaming may relasyon ni Jian. Siguro nung buntis ka pa kay Xiao Chen, di ba? Ano? Ako nga tong naghihintay lang na matapos mo siyang itaguyod. Lahat ng mahirap at maduming trabaho, tinapos mo na. Tamang-tama, ako na lang ang sumalo pagkatapos. Isang lalaki na may napakagandang kinabukasan. Sa lahat ng taon na to, nagpakahirap ka. Para sa akin, inalagaan mo si Jian ng sobrang galing. Bago pa ako nag-divorce, ikaw na ang kabit, pati nga basura na tinalikuran ko, mabait ka pang naghihintay na mag-divorce ako bago mo kunin. Jian, Guwanwan, mabait na nga si Xiao Xue na binigyan ka ng pera, nagawang mo pa siyang saktan. Tama na. Ayokong makipagpagulo pa sa'yo, baliw kang babae ka. Pipirmahan na yung kasunduan ng divorce, wala siyang makukuhang kahit ano, magkahiwalay tayo ng maayos, walang gulo. Lumayas ka ng walang kahit anong ari-arian. Ikaw ang nagloko sa kasal. Xu Ziying, dapat ikaw ang lumayas ng walang kahit anong ari-arian. Ikaw ang dapat umalis sa bahay na to. Ikaw pa, pati ikaw. Wang Dehai, kahit tinanggal ka na, nasubmit ko na ang request para tanggalin ka sa trabaho.
Hindi magtatagal, makakatanggap ka na ng notice ng pagbabago sa HR. Pagdating ng panahon, malalaman mo na, ako Guan. Ako mismo si Juan ang presidente ng SIN Group. Nasobrahan ka sa pagpapanggap na si President Gu, no? Shu General Manager, ang baliw na puro kasinungalingan at paninirang puri kay President Gu. Kung hindi mo ito pipigilan agad, baka mamaya, ikaw pa ang madamay. Guan. Ngayon, ako at si Xiao Akshuay gustong mapasok sa alta sosyedad. Huwag mong gawing dahilan para masira ang relasyon ko kay President Gu. Baka mawasak ang magandang kinabukasan ko. Huwag mong sasaktan ng nanay ko, lumayo ka! Lumayo ka. Shujia, subukan mong galawin si Xiao Chen. Kahit mamatay pa ako, hindi ako pipirma. Hindi pipirma. Maraming paraan para mapapirma kita. Mama! Dito na. Bitawan mo ako, bitawan! Mama, huwag kang pumirma, bitawan mo ako! Huwag kang kumilos. Subukan mong kumilos. Sasaktan kita. Bitawan! Mama, wag! Haha. Guan. Simula ngayon, tayong dalawa. Wala nang koneksyon. Hello? Anong meron? Natanggal ako sa trabaho? Pasensya na. Totoong natanggal na si Wang Zong. Baka si Guan talaga ang presidente ng Wanshin Group. Lagot na ngayon ang pamilya Shu. Walang malasakit si Mama. Chanshin, Halika, hihipan ko para mawala ang sakit. so, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Oo. Mama! Bakit ang yabang-yabang mo kanina? Yun pala, ikaw pala yung naglagay ng virus sa cellphone ko. Inimbestigahan na to ng security team ng kumpanya. Binawi na ng tech department yung sinasabi mong pagtanggal sa trabaho. Gusto mo pa rin akong tanggalin? Managinip ka na lang! Hindi virus yun? Sinadya ko talaga. Ganyang kalokohan pa ang ginagawa mo. Napahiya tuloy ako sa harap ng kumpanya. Binibigyan pa kita ng huling pagkakataon ngayon. Ngayon din, lumuhod ka sa harap ko. Aminin mong isa kang babaeng puro kayabangan at walang respeto. Tapos magmano ka ng 10 beses. Hanggang masiyahan ako. Kung hindi, ngayong araw ikaw at anak mo, lalabas kayong mag-inang nakahiga. May lakas ka bang gawin yan? Wang De, kaya mo bang tanggapin ang sorry ko? Guan. Huwag kang bastos. Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Mamang hindi natatakot si Xiao Chen. Wang Zong, huwag kang mag-alala. Itong kasunduan sa diborsyo. Kapag napirmahan mo, agad-agad na yang epektibo. Simula ngayon, si Guan wala ng kahit anong kinalaman sa pamilya Shu. Kung gusto mong saktan o gawin ang kahit ano, bahala ka na, Wang Zong. Tama, Wang Zong. Marami pa tayong gagawing negosyo. Huwag mong hayaang masira ang samahan natin dahil dito. Sige, ako na ang magpapaalala at magdidisiplina sa babae mong walang utang na loob. May tao. Anong balak mong gawin? Ngayon ang unang araw ko bilang official na shareholder na makikipag-partner sa Wangking Group. Kung hindi ko kayang disiplinahin kahit ang babaeng ito, paano pa ako haharap kay Vice President Lin? Kanina sinabi ko na sa'yo na kunin mo ang pera at umalis ka pero hindi mo ako pinakinggan. Ngayon gusto mong umalis? Huli na. Bantayan nyo ng maayos ang pinto. Kahit langaw, bawal pumasok. Opo. Kahit dumating pa ang pinakamakapangyarihan ngayon, hindi ka pa rin maliligtas. Hawakan nyo siya. Hindi ko talaga kayang iligtas si Mama. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Gumamit ng lakas. Kailangan kong humanap ng tagasagip para kay Mama. Vice President Lin! Vice President Lin. Oo, nakarating na kami. Nauna nang dinala ang regalo sa restaurant. Pero tinawagan ko si Wan. Hindi pa rin siya sumasagot. Galit pa rin ba siya sa amin? Director Wu, bakit naman ganun? Ang aming hija, miss na miss ka na niya. President Gu, tumatawag si Hija. I-check ko na agad. Hiya, buti na lang at sinagot mo. Akala namin na wala ka na. Tito, pakiusap, iligtas mo si Mama ko. Sino ka? Sino ang mama mo? Si Mama si Guan. Ngayon, napapaligiran siya ng maraming tao at sasaktan siya. Tito, pakiusap, pumunta ka at iligtas mo si Mama. Sige, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako. Sinasabi ko sa'yo, subukan mong gumalaw. Hindi ka palalagpasin ni Li Fuzong. Pakinggan nyo nga,
Kung siya nga raw ang president ng Wanching Group, di ako na ang pinakamayamang tao sa Maynila. Hahaha. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Luluhod ka ba o hindi? Simula bata pa ako, tinuruan na ako ng mga magulang ko. Maaaring mahirap ang buhay, pero hindi dapat mawala ng prinsipyo. Kahit na yung araw, ordinaryong rider lang ako, o mayaman man akong presidente, hindi ako luluhod. Ako, Guwanwan, luluhod lang sa langit at sa magulang ko, pero hindi ako luluhod sa mga tulad mong duwag at traitor. Ikaw, Hindi rin luluhod ang nanay ko sa'yo. Tinawagan ko na si Tito Lin. Mamaya, huhulihin na kayong lahat na masama. ang galing mo, Xiao Chen. Guwanwan, ikaw na nga itong mahilig magsinungaling. Tingnan mo nga kung paano mo napalaki ang anak mo, wala ka na talagang pag-asa. Huwag kang mag-alala, hindi kailanman magdadala ng apelyido mo ang anak ko. Oh, see? Mamamatay ka na lang. Matigas pa rin ang bibig mo. Hindi ko trip ang pinipilit ang tao. Gusto kong maranasan mo na kusa kang luluhod at magsusori sa harap ko. Gusto ko lang makita kung ang buhay mo ay kasing tigas ng dila mo. Bugbugin nyo. Mama ni Xiao Chen, poprotektahan ka ni Xiao Chen. Tigilan nyo yan. Tigil. Miss, ibigay mo sa akin. Bitawan mo. May dumarating. Kumusta naksi kayo ng maliit na negosyante? May natamo ka bang sugat kahit saan? Ayos lang. Ang young mistress. Grabe. Totoo palang may anak siya. Assistant Vice President yun. Buti at dumating na kayo. Sumusunod ako ng mahigpit sa mga utos ninyo. Tinuturuan ko ng leksyon ang nagkunwaring si President Gu. Yung nagkunwaring si President Gu. Sino yon? Ayan siya. Hindi lang siya nagkunwaring si President Gu. Sinira pa niya ang pinakamahalagang regalo ni President Gu na Rolex. Pinakamasama pa, ginamit niya ang cellphone ko para pasukin ang account ng President. Halos magdulot pa ng malaking problema. Nagkataon na ang young mistress nga talaga ang naglogin. Hindi ko inakala na ang pagiging maingat ko ay nakasama pa kay panganay na anak na babae. Assistant Vice President yun. Huwag kayong mag-alala, isa lang siyang simpleng delivery boy. Isang pitik lang ng daliri ko, kaya ko na siyang tanggalin. Sa oras na iyon, pakitulungan niyo akong itali ang isang bow. Itali ang isang busog. Hindi ba parang sinasamantala mo lang para ipakita kay President Gu ang iyong katapatan? Ipakita ang katapatan? O sige, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na katapatan. Vice President Lin, bakit mo ako sinaktan? Lahat ng ginagawa ko ay para kay Boss Gu. Oo nga, Vice President Lin. Yang babaeng yan puro kasinungalingan ang sinasabi. Tapos nagawa pang magnakaw ng regalo ni Boss Gu. Lahat kami pwedeng magpatotoo niyan. Ay, Kung magsasaktan ka, dapat si Guanwan ang saktan mo. Siya kasi ang gumawa ng lahat ng masamang bagay. Sino naman kayo? Magandang araw, Vice President Lin. Ako si Shuzian ng Shuyan Technology. Itong dalawa, kapatid ko at nanay ko sila. ay, Si Guanwan ang dating asawa ko, pero wag kang mag-alala. Wala na kaming anumang koneksyon. Buong-buo kong sinusuportahan si Boss Gu at ikaw. Dahil sa ganitong lalaki, nagtiis ng 5 taon si Miss. Vice President Lin, tingnan ninyo. Ito ang divorce agreement na kakapirma at kakaselyo lang namin. Wala na siyang anumang kaugnayan sa pamilya Shu ngayon. Nag-divorce na? Galing! Galing! Ganon din ang tingin mo? Kung hindi ka pa nag-divorce, pipilitin ko pa rin na mag-divorce ka. Sa'yo pa lang. Karapat-dapat ka ba talagang pakasalan siya? Vice President Lin, bakit hindi mo saktan ang dapat saktan? Ba't kami pang mga mabubuting tao ang sinasaktan mo? Mabubuting tao? Isang grupo ng sobrang tanga. Alam niyo ba kung sino siya? Isa lang siyang bogus na delivery rider. Tama. Lin, Assistant Vice President, anong status ba? Meron ng isang desperado na kagaya niya. Oo, nagde-deliver nga siya ng pagkain. Pero dahil din naman yun sa'yo, kung hindi mo nga kayang buhayin pamilya mo, ba't siya magtitiis ng ganyan? Hindi yan, hoy. Gets ko na, Lin. Assistant Vice President, siguradong naloko ka lang sa drama ni Guwanwan, kaya pala sabi niya kilala ka niya. Yun pala, inuna ka na niyang kaawaan at pagkakwento ng mga pinagdaanan niya. Tama! Tama! Lin, Assistant Vice President. Hindi mo alam. Noon, 5 taon na siyang asawa sa pamilya namin. Araw-araw emote daw siya na parang prinsesa kuno. Grabe naman. Sinasabi ko sa'yo, lahat yon gawa-gawa lang niya. Tama, itong ex-wife ko. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niya. Huwag na huwag kang papauto sa kanya. Peke lahat ng yan.
Isa lang siyang ulilang walang magulang. Hindi mo nga alam kung saan siya galing? Dito nang bibiktima ng tao at nanloloko? Lin, Assistant Vice President, tingnan mo itong ulilang to. Sobrang kawalang respeto. Pati ikaw niloloko niya. Ngayon, ako na mismo ang magpaparusa sa kanya ng bongga. Tutal wala naman siyang inaasahan. Tingnan natin kung sino pa tutulong sa kanya. Tigil na! Ha? So, Walang kakampi? Walang pamilya? oy, Tingnan ko lang kung kaya nyo pang saktan siya. Alam nyo ba, noon, si Mayi ay parang isang kayamanang inaanak-anakan ng ibang tao at sobrang inaalagaan. Yunzi, huwag kang mag-alala. Ha, siguradong aalagaan ko ng mabuti ang anak natin. Sige na, Gu Jingyun. Sinasabi ko sa'yo, noong napasama sa'yo si Yunji dati, tinanggap naming magkapatid yon. Hindi ka na namin kinompetensya. Pero iba naman kami. Simula ngayon, si Wawa ay tatawag sa akin ng pangalawang papa. Kailangan sumabay siya sa akin pauwi tuwing weekend. Naunahan mo na naman ako kay Wawa, bata ka. So, ako naman yung pangatlong papa. Lausu, hindi masarap ang luto mo. Simula ngayon, ako na bahala sa nutrisyon at kalusugan mo. Pangakong magiging malusog ka, lalaking matibay at malakas. Sandali. Anak ko siya, uy. Gusto nyo ba? Kaya nyo bang magkaanak ng sarili? Anak ni Yunhee ay anak ko rin. Oh, Hindi. Oo. Halika. Ganito na lang. Lahat ng pera ko bilang pangalawang papa ay para sa'yo na. Sige. nakahanda na rin ang locket na ibibigay ko sa'yo. Mayroon pang bakuna, medical check-up at insurance. Tiyak na magiging malusog at maganda ka. Wait. Anak ko siya. Anak ko? Anak ko, Naku, baby, payakap kay daddy. naku, yakapin mo si mami. Naku, Halik muna. Ako ang daddy. Yakapin mo. Isang yakap lang. Ako ang daddy. siya ang nag-iisang anak ng tatlong pinakamamahal na boss. Ginto siya na naging protektahan ng tatlong taong buong buhay nila. Ngayon nilalapastangan lang ng ganitong tao. Lian Fuzong, tama ba ang naririnig ko? Ito, ang tunay na kayamanan ay nandito. Galing pa siya sa Jingcheng Dalagita. Xiao Shui, bilisan mo at sabihin kay Boss Lin, dahil sa'yo kaya tayo nakagamit ng Presidential Hall ngayon. Anong sinabi mo? Dahil sa kanyang impluensya. Sinasabi mo siya ba yon? Jiyuan, nakalimutan mo na ba lahat ng sinabi ko? Dapat low-key lang. Andiyan na si Vice President yon, anong low-key pa ang pinag-uusapan? Vice President yon, ito po ang panganay na anak na babae ng pamilya sumula sa Jingcheng. Ngayong araw na to, itong bagong upgrade na Presidential Hall ay dahil binigyan niyo siya ng pabor. Sobrang kalokohan naman yan. Talagang mahilig kang magdala ng kwento sa sarili mo. Sino ka ba talaga? Karapat-dapat ka ba para kay Lin Feng bigyan ka ng kaginhawahan? Ano? Hindi ba dahil kay Xiao Shui? Vice President Lin, tumawag po kayo sa akin kaninang umaga. Sinabi niyo pong ang Presidential Hall na in-upgrade ay dahil sa impluensya ng asawa ko. Mukhang nakalimutan niyo yata. Ako ang bumili sa Jiangcheng Hotel. Binigay ko ng libre itong Presidential Hall para gamitin mo. Lahat yun ay dahil sa asawa mo. Sabi ko na nga ba, Pero parang nakalimutan mo ata kung sino talaga ang tunay mong asawa. totoong asawa. Ay, lahat ng tao alam na hihingin ko ang kamay ni Xiao Shui. Ang pag-promote sa iyo bilang presidente ngayon? Siguro naman ay dahil kay Xiao Shui yon, di ba? Pakikipag-propose lang ba ang kailangan para maging asawa mo, Xu Jian? Siyempre naman, magdi-divorce muna kami ni Guanwan. Isa lang naman siyang delivery rider. Paano magiging karapat-dapat ang isang delivery rider sa legal kong asawa? Vice President Ning, naiintindihan ko, siguro iniisip nyo na hindi ko pa binibigyan ng titulo si Xiao Shui. Huwag po kayong mag-alala, nag-divorce na kami ni Guanwan. Mamaya lang, pupunta kami para magpa-register. Gagawin ko siyang tunay kong asawa. Ha? Oy, huwag kayong magmadali. Yung pagpapanggap ni Guanwan bilang CEO, kasama na dun ang panloloko niya sa inyo, mamaya, palulukurin ko siya sa harap nyo at pagsosorihin ko siya. Xu Zian, wala ka talagang hiya. Mamaya, pag nalaman ng lahat na nag-propose ka sa kabit mo, sa susunod, sino pa ang gustong makipag-business sa iyo? Pagkatao ang nagbibigay ng tiwala. Ikaw. Hembe. Isang taong kayang tapakan at talikuran ang sarili niyang tunay na asawa. Sino pa ang pwedeng magtiwala sa mga pangako mo sa negosyo? Ay, ganyan na lang. Parang tayo na naman ang humahanap ng mas magandang oportunidad. Imposible.
Sa negosyo, hindi magiging maayos ang lahat. Gusto mong magsunog ng tulay. Hindi mga kaibigan, si Xiao Oxue ang tunay kong asawa. Si Gu Wanwan ang kabit sa aming dalawa. Walang hiya. Paano mo ako nasiraan ng ganyan? Ikaw? Tigilan mo yan. Mga tanga. Ngayon, hindi nyo pa rin maintindihan. Dahil kay Guanwan kaya ka nabiyayaan, pinatawag pa kita ng personal at ikaw lang ang na-promote sa Presidential Hall. Ano? Imposible. Isa lang siyang delivery guy. Saan siya kukuha ng ganyang karaming pera para bigyan ako ng Presidential Function Hall? Vice President Lin, sigurado akong mali lang ang naalala ninyo. Ayan nga. Siya, isang housewife lang. Kung may ganun siyang pera, matagal na niyang nagawa yon. Mga taong walang malayong pananaw, siya. Gu Wanwan ay siya ring presidente ng Wangxing Group. Ha? Ano? Huwag kang magbiro. Imposible talaga. Itong Presidential Function Hall, ang Jiangcheng Hotel na na-acquire, pati na ang Rolex na ikaw mismo'y sinira, lahat yun ay handog niya para sa birthday mo. Ha? Isa lang siyang delivery guy. Paano mangyayari na siya ang President Gu? Ha? Hindi, Vice President Lin. Sigurado akong niloloko mo lang ako, tama ba? Dahil lang, sa suot niyang delivery uniform, inaakala niyo na yun na ang buong pagkatao niya. Si President Gu, kinita niya lahat yan ng sarili niyang pagsisikap, malinis at marangal niyang pinaghirapan, mas higit pa siya sa inyo na gumagastos ng pinaghirapang pera, pero tinitingnan siya na parang madumi. Mas daan-daang beses, libong beses na mas magaling. Vice President, itong mga tao, ano po ang plano ninyo sa kanila? Wang Dehay ay oportunista lang. Ginamit niya ang koneksyon niya para sa sariling interes. Simula ngayon, tanggalin ang karapatan niya bilang pangatlong pinakamalaking shareholder. Tanggalin lahat ng posisyon niya. Kasabay nito, ang headquarters ay magsasampa ng kaso laban sa kanya para bayaran ang lahat ng naging damage. Ayos. President Gu, pasensya na, hindi ko nakita ang tunay na halaga ninyo. Nabulag lang ako ng kasakiman ko. President Gu, may isa pa akong anak. 5 taong gulang lang siya. Hindi niya dapat magkaroon ng amang kulong. Masisira ang buong buhay niya, President Gu. Kaya lalo mong dapat ipakita sa anak mo ang magandang halimbawa para malaman niya na ang tao ay dapat managot sa sarili niyang mga ginagawa. Dalhin siya. Guzong! Ikaw, bigyan mo ako ng pagkakataon. Guzong! Alis na. Guzong, umalis ka! Nagmamaawa pa na ako! Guzong! Van. Uy, hindi, Guzong? Kanina, lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan lang. Ikaw pa rin ang pinakamagandang manugang ng pamilya Shu. Xiao Chen ay apo pa rin ng pamilya Shu. Guzong, kahit hindi para sa sarili mo, dapat para sa anak mo. Hindi pwedeng walang tatay ang bata, hindi pwedeng walang buo ang pamilya. Oo nga ate, lahat ng pagkakamali ay amin. Uy, sa susunod, gagawin ka naming parang Diyosa. Ikaw pa rin ang swerte ng pamilya, Shu. Ngayon iniisip mo na hindi pala ito totoo. Pero kanina, galit-galit mo akong minura at gusto mo pa akong paalisin kasama si Xiao Chen. Naisip mo ba, kahit isang segundo, ang nararamdaman ni Xiao Chen? Ayoko ng tatay at lola. Ang gusto ko lang ay si mama. Lahat sila ay nananakit kay mama. Masama silang lahat. Lin Fuzong, pakilabas ang mga Shu. Hindi sila welcome dito. Uy, anak, bilisan mong punitin ang kasunduan. Ma, makipagbalikan ka kay Wanwan. Ma, wag mo na siyang pakiusapan, diborsyado na kayo. Ako, hindi talaga magsisisi. Dahil hindi ko siya mahal. Si Xiao Shu. Lalo pa. Si Xiao Shu ng pamilya namin ay tunay na anak mayaman. 3 malaking pamilya ang nasa likod niya. Sa background at lakas, hindi siya pahuhuli sa'yo. Attorney, sandali lang. Oo nga. Ate, nasa likod mo ang 3 pinakamalalaking pamilya sa Maynila. Kahit gaano pa kalaki ang Wanshin Group, isa lang naman yang kumpanya. Paano mo maikukumpara sa malalalim na ugat ng mga pamilyang mayaman? Tama, Mu Wanwan, wala kang karapatang paalisin kami. 3 malaking pamilya?
Kanina sinabi pa ni Suruokswe na matagal na silang magkakilala ng Wanshin Group, siya rin ang nagpareserba nitong Presidential Hall. Isang tao na puro kasinungalingan ang sinasabi, pati identity at mga nagawa pinapangalang dinadaya, paniwalaan niyo pa ba ang sinasabi niya? Hindi pwede. Kapag nalaman nila ngayon, masasayang lahat ng nagawa ko dati. Kahit pa siya si Boss Gu, hindi rin ibig sabihin alam niya lahat tungkol sa tatlong pamilya. Siguradong hindi niya madidiskubre ang tunay kong pagkatao. Xiaoxue, sinabi mo naman talaga dati na. Jian, aminado akong matagal na naming kakilala ang Wangsin Group, pero napakalaki ng Wangsin Group. Ang dami nilang empleyado. Hindi ko naman sinabi na personal kong kakilala si Vice President Lin at si Boss Gu. Boss Gu, aaminin ko, minaliit ko ang pagkatao mo. Pero tungkol sa design ng hall, inutusan ko rin ang mga tao ko na gawin iyon. Naunahan mo lang ako, kaya nagkaroon ng ganitong kalituhan. Sabi ko na nga ba, hindi magsisinungaling si Xiao Akshu. Jian, tungkol sa design ng hall, naunahan lang tayo sa regalong ito. Pero hindi lang ito ang inihanda kong regalo. Pinaghandaan ko talaga, at pinaasikaso ko pa sa mga tatay ko ang mga malalaking regalo. Ang mga iyon ang tunay na sumasalamin sa pagkatao at status ko. Xiaoxue, salamat talaga sa'yo. Alam ko namang hindi mo ko bibiguin kailanman. Buti na lang napaaga ang paghahanda ko ng regalo. Ngayon mas makukumbinsi talaga ng pamilya Shu ang tungkol sa pagkatao ko. Guwanwan, kahit pa ikaw ang presidente ng Wanshin Group, so what? Isa lang kayong kumpanya, pero ako, may tatlong malalakas na pamilyang sumusuporta sa likod ko. Tama, kapag trinabaho ng tatlong pamilya ni na Xiaoxue ang kumpanya ninyong Wanshin Group. Kahit gaano pa kayo kayaman, sa huli, bankruptcy ang kahihinatnan nyo't mapapalayas kayo. Nalugi? Hindi ko akalain na may kahit sino sa Maynila na kayang magpalugi sa akin. Guwanwan. Guwanwan, hindi ba't sobra lang talaga ang pera mo? Akala mo ba na ikaw na talaga ang pinakamalakas? Pag dumating na ang regalo ko, malalaman mo kung gaano kakatanga sa sinabi mo kanina. Malalim ang mundo dito sa Maynila. Hindi basta-basta maiintindihan ng kagaya mong biglang yaman. Dumating na ang mga regalo. Limampung baras ng ginto. Ang isang buong gusali ng Jiangcheng Business Center Jiangcheng Tower. Eksklusibong kontratang may halagang 100 milyon galing sa Jiangcheng Story Group. 3 supercar na limitado lang at tig-milyon ng halaga. Wow. 5 pirasong relo na pang-milyonaryo. Grabe. Isang klasikong vase na asul-puti mula pa sa panahon ng Song Dynasty. Ang yaman talaga nito. Oo nga. 3 bote ng Universal Special Effects Medicine na gawa mismo ng Huaguo Research Institute. Bawat isa halos 100 milyon ng halaga. Ay, grabe. Isang wild ginseng mula Chambaishan. At isang bote ng longevity medicinal wine na bantog na tradisyonal na doktor mismo ang nagpabalanse. Worth 8 milyon. Lahat ng yan ay birthday gift para kay Xu Jiyan. Grabe naman. Sobrang mamahalin ng mga regalo. Mga gold bar, skyscraper, milyang halaga ng order. Grabe ang eksenang to. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Ay, Yang sports car, yang gintong relo, yan, siguradong pinakamayaman sa Jingcheng. Pati yung mga biological agent ng Research Institute. Sobrang mahalaga, walang makabili. Yan, gamot na kayang magligtas ng buhay. Pwede bang malaman, sino ang nagbigay ng mga regalong to? Yang grupo na nakasuot ng itim na suit galing sa Jingcheng Gu Group. Yang mga magagandang babae galing sa Jingcheng Su Group. At yang mga scholar naman galing sa Jingcheng Shen Group. Di ko inakala, kaya pala ng mga papa ko magbigay ng ganito. Okay, halika. Ilagay nyo na lang ang lahat ng mga regalo sa mesa. Limang taon akong naging pasaway at umalis ng bahay. Hindi sila nagalit at gusto pa nilang ibigay ang pinakamagandang bagay para sa akin. Hindi talaga nagbago pagmamahal nila sa'yo. Kung hindi lang, natakot sila na baka may tao na magkidnap o magsamantala sa'yo. Matagal ka na sana nilang hinanap at pinaalam sa lahat. At paano aabutin ng 5 taon ang paghahanap? Eh yung mga papa ko, nasaan sila ngayon? Matagal na silang bumaba sa eroplano. Siguro, darating na yan anumang oras. Ma, yung mga kumikislap na gamit, ikaw ba ang naghanda niyan? Hindi ako. Ang lolo mo, Siyempre hindi para sa'yo ang mga regalo na yan. Yang mga yan, para yan, hinanda ng tatay ni Xiaoxue.
Anong kinalaman ng tatay niya kay Suruokswe? Ito ba ang regalo ko? Malinaw na nag-hire lang sila ng tao gamit ang pangalan ng tatlong malaking pamilya, nagpadala lang ng kung ano, para masabi na may regalo. Paano nila nagawang magbigay ng sobrang mamahaling regalo? Paano naging walang koneksyon? Kakakasabi lang ni Xiao Oxue na ang mga bagay na ito, inihanda ng tatay niya. Bukod pa dyan, ang responsable mismo kanina ay nagsabi, hindi si Xiao Oxue ang tatlong malaking pamilya, ikaw ba dapat? Huwag mong masyadong gawing maganda ang sarili mo. Ang mga to, kaya mo ba talagang angkinin? Suruokswe, sinasabi mong ikaw ang may regalo na to. Siyempre akin to. Kahit gaano kalakas ang Wanking Group, isa lang tong kumpanyang nagsimula mula sa wala. Paano mo masasabi na kaya nilang maglabas ng ganito? Ang mga to. Galing sa antas ni Xiao Oxue. Sa tingin mo, kaya mong makuha ang ganitong mga bagay. Siya ang prinsesa ng tatlong malaking pamilya. Iniingatan sa palad. Itong mga real estate at order ng ginto, bigay yan ng unang daddy ko. Siya ang chairman ng Gu Group at isa ring global na tycoon sa mundo ng finance. Medyo practical siya, kaya lahat ng regalo niya, puro talagang may halaga. Hey, itong mga sports car, mamahaling relo at antigong gamit, bigay yan ng pangalawa kong daddy. Isa siyang sikat na Chinese na artista at siya rin ang chairman ng Su Group. Sobrang palaban ang ugali niya, mahilig siya magbigay ng bongga, pang-flex na regalo nakita agad ang status. Itong mga pampalakas at special na gamot, galing yan sa pangatlo kong daddy. Siya, ang presidente ng China Academy of Sciences at siya rin ang chairman ng Shengxi Group. Siya yung geeky type, hindi mahilig sa mga arte, puro pagpapahalaga sa kalusugan ko, kaya lahat ng bigay niya, mga pampahaba ng buhay na pangalaga talaga. Hay nako! Guwanwan, may kaya ka bang tapatan sa mga regalong to? Ano bang kinatatakutan mo? Baka hindi mo pa nga nakita ang mga to, no? Siguro naman, pagka ganitong klase ng tatlong powerhouses, matatakot na talaga siya. Hahaha. Buti na lang, bilang taga Su family, kahit pa side branch ako, kilala ko yung tatlong boss. Ngayon, siguradong kakabahan o magmamakaawa na si Guwanwan, di ba? Sinasabi mo tatlong yun ang mga tatay mo, Suruokswe. Wala namang kwenta yung pinagsasabi mo. Naku, ang mga gold bar na binigay ko ngayon, yung building, pati yung pangmatagalang kontrata, lahat yan purong benepisyo. Sigurado akong magugustuhan yan ni Wanwan. Ay, yung mga regalo mo amoy negosyo, sobra na. Hehe. Tignan nyo naman ang mga dala kong sports car, painting, antigong gamit, porselana, alin doon ang hindi nakakabilib kapag ipinasikat mo. Naniniwala ba kayo, kapag nakita yan ni Shu, siguradong ituturing niya tayong Diyos ng kayamanan, parang buhay na santo na aalagaan at poprotektahan. Pera. Oo nga naman. Mahalaga talaga. Pero katawan ng puhunan sa lahat ng laban sa buhay. Ang dala kong special na gamot, Centennial Wild Ginseng. Yan ang tunay na premium na pampalusog, garantisadong mapapabuti si Wanwan at ang mahal niya, mabubuhay silang malusog, na aabot hanggang 99. Baduy! Baduy! Hahaha. Naku, 5 taon na. Hindi na ako makapaghintay na makita si Mama. Tara na, bilisan natin. Lakad, lakad, lakad. Grabe, puro bulag ang mga mata nyo. Sa pagitan ng tunay na anak at peke, tama-tama sa peke pa kayo nagtiwala. Anong ibig mong sabihin diyan? Ibig kong sabihin, si Miss Gu Wanwan, siya talaga yung tinatawag nyong Little Princess ng Jingcheng. Iyan ba ang tinatawag ninyong prinsesa ng syudad? Kahit kilala naman ang One King Group sa larangan ng negosyo, wala naman silang anumang kaugnayan sa tatlong malaking pamilya, imposibleng si Gu Wanwan ang prinsesa na yon. Tsaka, ang prinsesang iyon ay mahigpit na binabantayan sa syudad. Paano namang posible na magpakasal siya kay Xu Jiyuan na ganyang tao? Hey nako, narinig ko na ang mga taong pumupuslit ng kumpanya ng iba at nangaagaw ng asawa ng iba. Pero ngayon lang ako nakarinig na pati tatay ng tao ay gusto pang agawin. Ay, nako. Lin, Vice President, mukhang niloko ka at hilo na ulo mo. Ano? Ikaw? Kung talagang magaling ka, dalhin mo sila dito para mapatunayan mo sa harap ko mismo. Gusto kong makita kung paano nabagsak ang Wanqing Group. Gu Wanwan, sino ka ba sa tingin mo? Isang maliit na CEO lang. Karapat-dapat ka bang magpakita ang tatlong pamilyang iyon dahil lang sa'yo? Hindi ba kaya mong imbitahin o ayaw lang nila talaga? Sa pagtanggal sa mga katulad mong karakter, kailangan pa bang ang tatay ko pa ang kikilos? Nakakatawa. Isang tawag ko lang, pwede na kitang gawing target sa negosyo ng mga yun saan man. Papa, bilisan mo at ipakita mo kung gaano tayo kalakas sa kanila.
Papa, ako ito si Xiao Shui, yung guwanwan ng Wanqing Group. Hindi lang niya ako inaapi. Nagkukunwari pa siyang may koneksyon tayo. Dapat mo akong ipagtanggol at tulungan akong makaganti. Pagpakitaan mo siya sa negosyo. Salamat, Papa. Narinig mo ba? Malapit ka na namang maging pulube? Itong diborsyo, tama lang pala na natuloy. Ang saya ko talaga na napaalis na ang malas sa bahay. Vice President, mahilig silang umatake gamit ang negosyo at gustong-gusto nilang makita kang malugi agad. E di ipakita rin natin ang totoong lakas natin. Ano ang tunay na kapangyarihan? Immobilize agad lahat ng pwedeng gamitin mula sa Wanqing Group. Buong puwersa tayong umatake sa Shuye Technology. Si Po. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita na mag-anunsyo ng pagkalugi ang Shuye Technology. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita na inanunsyo ng Shuye Technology ang pagkalugi nito. Guwanwan, nagkukunwari ka lang. Tuloy mo lang ang pagkukunwari. Akala mo ba, may kapangyarihan pa ang mga salita mo ngayon? Mayroon akong Xiaoshu, at may 3 pamilya din siyang sumusuporta sa likod niya. Takot pa rin ba ako sa'yo? Hindi ka naniniwala. Sige, maghihintay ako ng may pasensya at titingnan natin. 3 minuto na lang simulan ang countdown. 3 minuto. Baka naman ang Wanqing Technology mo ang unang magsara, hindi ba? Guwanwan, pinapayuhan kitang tumigil ka na. Kundi ang Wanqing Group mo ang unang babagsak ngayon din. Lin, Vice President. May balita ba tayong natanggap na inaatake ang Wanqing Group natin? Wala po. Normal ang operasyon ng group. Wala pa tayong natatanggap na anumang atake. Wala talaga, napakagaling ng kumpanya ng mama ko. Suru Okswe, parang wala namang epekto ang mga sinabi mo. Ang itinuturing mong napakahusay mong papa, parang hindi niya pinapansin ang mga salita mo. Kanina lang sinabi mong papalugiin mo ang kumpanya ng Jian sa loob ng 3 minuto. Akala mo ba, parang laro lang ang magpatayo ng kumpanya? Sobrang katawa-tawa? Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Sa R. Wenwan, hindi ka pa ba napapagod sa pag-arte mo? Oras na. Totoo pala si Xinyang. Dali, umalis na tayo. Hindi pwedeng balewalain ito. Totoo nga, kapag ganyan, siguradong nabaon na sa utang. Umalis na agad tayo at wag nang lumala pa. Kumanda, ang Shuye Technology na nalugi na. Paano mangyayari yon? Boss Shu, sino talaga ang nagalit sa iyo? Lahat ng business partners natin, biglang winakasan ang kontrata sa atin. Ang bangko, halos hindi tumigil sa kakatext at tawag para maningil ng loan. Bumagsak agad ang stock price, direto hanggang sa pinakamababa, na-freeze din ang account ng kumpanya. Boss Chu? Ano bang ginawa mo? Wala naman akong ginawa. Sinunod ko lang yung tinuro ni Sulun Shuo. Pinabagsak ko lang naman ang negosyo mo. Halimbawa, kumuha ng tao para bawiin lahat ng partnership mo at maghukay ng ilang iligal na gawain na hindi dapat malantad. Ay, bago lang yan. Natutuhan din lang. Hindi nga. Yung mga tatay mo ba, pinilit ba nila ang Wanqing Group? Xiao Shui, hindi mo naman dapat pabayaan si Jian. Sa puntong to, hindi talaga ako pwedeng mabisto. Kapag nalaman, hindi ako patawarin ng pamilya Shu. Lalo na si Guwanwan. Siguradong papatayin niya ako. Guwanwan, ipinag-uutos ko na i-revoke mo lahat ng desisyon mo. Ibalik mo agad lahat ng partnership sa Xian Technology. Kung hindi, ipapaatake ko na agad sa 3 tatay ko ang Wanqing Group mo. Hanggang salita ka lang ba? Parang wala naman akong nakitang kahit anong ginawa ng tatay mo. Suru Okswe, puro kwento mo lang yang tungkol sa background mo. Kapangyarihan at pamilya salita lang bayan lahat. Lu Wanwan, yung 3 kong tatay, laging abala, may mataas na katayuan. Akala mo ba tulad ng mga tambay na basta-basta mo lang mapapatawag? Sige! Kung nakuha nyo silang imbitahan, ako naman ang mag-iimbita. Sino ka ba para magsabing ikaw ang mag-iimbita? Kulwawa, may topak ka ba? Hindi mo ba gets ang sinasabi ng tao? Kulwawa, hinay-hinay ka magsalita. Ang mga tatay ko ay mga taong may mataas na katayuan, wala kang karapatang utusan o sigawan ako dito. Ang lakas mo nga namang bastusin ang father-in-law ko. Ngayon, kapag di kita napagbibigyan ng leksyon, hindi matatapos ang isyong to. Tingnan mo. Dalagang amo, nandito na mga boss. Nagkukunwari pa. Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ko. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang galawin ang anak ko. Hayop ka!
Inaapi mo ang anak ko. Sisipain kita hanggang mamatay. Wanwan, may nangyari ba sa'yo? Hinawakan ka ba niya? Kuya, Saan ka nasaktan? Tatawagin kita ng medical team. Papa, Papa Papa San, okay lang ako. Xiao Chen, eto ang iyong unang lolo, eto ang iyong pangalawang lolo, eto ang iyong ikatlong lolo. Sa mundong ito, maliban sa mama mo, pamilya mo rin sila. Magandang araw po, Lolo 1. Magandang araw po, Lolo 2. Magandang araw po, Lolo 3. Ay, mabait kong Wanwan. 5 taon na at may anak ka na pala. Gaano kalaki na ang na-miss namin sa buhay mo? Totoo ba talagang 3 ang mga tatay niya? Ibig bang sabihin totoo ang kwento ng mahirap na anak mayaman na sinabi niya? kahit na totoo, 3 matatanda naman yon na malapit ng mamatay at si ate. May tinatagong lakas ba sila sa likod nito? Paano mangyayari yon? Paano namang posible yon? Ibig mo bang sabihin, si Guwanwan talaga ang prinsesang maliit ng Maynila? Ha? Ay, Xiao Xue, anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ate, ayos ka lang ba? Ako mismo ang narito. Hindi nyo na kayang ituloy ang mga kasinungalingan nyo, di ba? Natakot ka na ba't nanginginig na mga binti mo? Ano bang pinagsasabi mo? Paano naman magsisinungaling si Xiao Shen? Simula umpisa hanggang dulo, si Guwanwan lang ang nagsinungaling dito. Naku! Bantayan mo ang bibig mo. Tuwing mumurahin mo siya, sasampalin kita. Tuwing gagawin mo yon. Ikaw talagang matanda ka, naglalakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging manugang ng isa sa 3 pinakamalalaking pamilya sa Maynila. Ngayong araw, kung sino man ang narito, lahat kayo, mamamatay. Jiyuan, tama na yan. Pakiusap, huwag ka na magsalita. Ang tunay na lalaki, hindi nakikipagtalo sa babae. Umalis na tayo. Anong kinatatakot mo sa kanila? Sa estado mo ngayon, sino sa Maynila ang kakalaban o gagalaw sa'yo? O, 3 malaking pamilya? Yung tinutukoy mo, baka sa Maynila nga ba? Ang Shen, ang Gu, at ang Su na pamilya? Siyempre! Lahat ng ito, regalo ng mga tatay ni Xiao Xue para sa kanya. Tingnan mo naman ang engrandeng handog. Kayang-kaya niyo ba yon? Regalo ng tatay niya. Malinaw namang kaming 3 magkakapatid ang maingat na pumili nito. Kailan pa naging kay Miss na ito ang mga to? Tito Su, Chairman Su, nagkamali ako. Hindi ko sinadyang magpanggap bilang si Ate Wanwan. Sila ang nagpilit sa akin. Dahil naman kalahati akong bahagi ng pamilya Su, nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo na ako kahit isang beses lang. Sumingde? So ikaw pala, mga kamag-anak na malayo ng pamilya Su ang gumagawa ng kalokohan na to. Mga malalayong kamag-anak na halos walang koneksyon. Naglalakas loob ka pang guluhin ang pamilya Su namin? Nagpanggap ka bilang pamilya ko, ni Su Mingde. Ikaw, sino ka ba, sa akala mo? Monsieur, anong ibig sabihin ng sinasabi niya? Bakit ka nagmamakaawas sa kanya? Ate, ano ba talaga nangyayari dito? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Si Surushu mula't simula, niloloko ka lang niya. Miss Gu Wanwan, siya lang talaga ang kinikilalang anak ng pamilya Gu, Su at Shen sa Beijing, ang totoong prinsesang pinakamamahal. Paano mangyayari yon? Na si Wanwan nating nagustuhan ka. Pinakamalaking biyaya na yon sa buhay mo. Sayang, ikaw pa mismo ang tumanggi sa biyayang yon. Ikaw, hayop kang sinungaling. Pekeng mayamang anak, ipinahamak mo kaming buong pamilya. Kasalanan mo lahat to! Kayo ang nambiktima sa akin? Paano ko magagawang magsinungaling ng ganito kalala? Kung prinsesa ka talaga, paano mo magugustuhan si Xu Jian na katulad niya? Ikaw. Kung hindi kayo pamilya Xu, mahilig sa mayaman at mapangmata sa mahirap, palalo at mahilig lang sa status, hindi ko magagawa tong mga bagay na to. Kayo ang may kasalanan. Walang hiya ka. Ikaw talaga ang nanloko sa amin. Honey, nagkamali ako. Sobrang mali ko talaga. Nilandi ako ng malanding yan. Xiao Chen, hindi mo kaya na wala kang tatay? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Wanwan, Hindi karapat-dapat ang anak niya. Xu Ziying, deserve mo ba talaga? Ayoko ng tatay. May nanay ako. Unang lolo, pangalawang lolo, pangatlong lolo.
Xu Jiying, para makasama ka ni Wanwan namin, itinago niya ang totoong pagkatao niya, nangupahan lang, kumain ng instant noodles, sinamahan kang magnegosyo, pero ikaw? Ikaw kasi. Kung minahal mo lang siya ng totoo, inibig siya, pinrotektahan siya, lahat ng kayamanan ng pamilya naming tatlo ay para sa inyong mag-asawa at mga anak ninyo. Ay, sayang talaga. May ibang tao kasi, ang tinitingnan lang ay pansamantalang kita at mga koneksyon, pero ang tunay na yaman, tinatrato lang nilang parang damo. Mali ako. Sobrang nagkamali ako. Xu Jiying, ngayon, ikaw na ang walang-wala. Lahat ng binigay ko sa'yo, kinuha ko na ulit sa kakayahan mo. Habang buhay kang di na makakaangat. Sinasabi ko sa'yo, si Xiao Chen, apelido ko na ang gagamitin niya. Wala na akong anumang kinalaman sa'yo. Haha. Ay naku, boss Gu. Kamag-anak, naloko rin kami. Patawarin mo naman kami. Ate-in-law, alam ko na ang pagkakamali ko. Mga tao, ilabas na yan. Opo, opo. Patawarin niyo kami, boss Gu. Boss Gu, patawarin niyo kami, boss Gu. Ikaw, ipapadala ko ang pamilya ninyo sa Africa para mag-umpisang muli. Director Su, hindi mo dapat kami tratuhin ng ganito. Ako ang totoong Su. Mas gusto mo pa bigyan ng suporta ang taong hindi naman kapamilya kaysa sa akin? Tumahimik ka. Ikaw ba? Kaya mong pantayan ang Wanwan namin? Dalhin na. Tara, Apo, Ay, tawagin mong lolo. tawagin mong lolo. Akin? akin, apo ko, aking, apo. Akin. Tatay. Pangalawang tatay. Pangatlong tatay. Ako ang naging pabaya para sa tinatawag na pag-ibig. Iniwan ko ang pamilya ko. Pwede pa ba akong bumalik sa bahay? Van, kung nagkamali, baguhin lang, ayos na. Ikaw, habang buhay kang pinakamahal na. Anak namin tatlo. Oo, laging bukas ang pintuan natin para sa'yo. Kailanman bumalik ka, hindi pa huli. Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik. Tay. Nandito na ako! Ha ha ha. Ha 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 ha. Haha,